yung lahat po ng ating pinag-aaralan should lead us to a holy living. Kasi po, we should pursue holiness for which no one will see the Lord kung wala po, ano. So, ito po ang pag-aaralan natin, yung practice of occult. Pero bago po tayo magpatuloy, ay tayo po ay muling manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos. Ama namin Diyos na banal, dakila sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo, Ama, na may kapakumbabaan at paghingi ng paglilinis, anuman pong pagkakasala na meron kami na nagiging balakid upang matutunan po namin ng inyong mga salita. Kami po ay inyong patuloy na kahabagan at linisin. At Panginoon, kayo po ang dakilang tagapagturo, Ama. Kaya sa pagkakataon pong ito, kami ay humihingi ng inyong karunungan upang ang inyong mga salita ay aming matutunan at ito ay magkaroon po ng bunga sa aming mga buhay at maghatid sa amin ng kabanalan at sa inyo naman po ay kapurihan. Samahan po kami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay nasa lesson number 45. Ito po ay practice of occult. And ito po ay last na, no, sa mga sins about death na topic. At alam natin na na-discuss natin yung first three: sin of bondage to fear, sin of thoughts of suicide, and sin of view of fatalism. At dadaanan natin yan ngayon ng maikse. At para sa ating overall theme, no, or overall na sabihin natin na foundation kung bakit natin pinag-aaralan ito, alam natin na death is a human commonality. Palagi pong binanggit yan sa atin ng ating mga tagapagturo, si Deacon Leo, na ito ay hindi naman natural, pero ito ay darating sa tao kung hindi pa dumating ang ating Panginoon. So, walang exemption. Regardless kung ano ka pa, ikaw ba ay mayaman, mahirap, bata, matanda. So, ang statistics po, 1 out of 1, joke lang po ito, no? Pero statistics, 1 out of 1 dies. Ibig sabihin, kung wala pang Panginoon, lahat ng tao ay at some point mamamatay. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8, no one has authority over the wind to restrain the wind, nor authority over the day of death. No po? Na ang sinasabi doon, kung na since wala ang sino man ang kayang mag-restrain o pumigil sa hangin, ganon din naman po yung kamatayan, walang maaaring pumigil nito sa atin. At alam po natin, sinabi sa Job, no po? I think chapter 14 verse 5, na ang ating mga araw ay itinakda ng Panginoon at hindi tayo maaaring lumagpas dun sa itinakda ng araw ng Diyos, ng ating kamatayan. Kaya nga, it's futile or senseless na maging anxious sa ating buhay dahil alam natin na ito ay tinakda ng Panginoon. Ngunit, hindi nangangahulugan po na kailangan natin sabihin, maging extreme, no po? Kailangan meron po tayong balanced view of death. Kaya nga po ina-address natin yung mga sins na tungkol doon dahil maraming, because death is common to all humanity, so humans in their sinful nature tries to, let's say, formulate ideologies or philosophies about death para mas madaling tanggapin ayon sa kanilang perspektibo. Ngunit alam natin na ang final authority tungkol sa truth na ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So we should be always wearing yung glasses ng Scripture kung paano ba natin dapat tingnan ito. And
alam natin na death is a penalty of sin. No po? Sabi dito ay it's a physical death. Alam natin yung kwento, tinuturo sa atin sa Bible school, sa Sunday school nung tayo mga bata, na si Adam and Eve ay sinabihan that they may eat all the fruit in the garden, no? Except the fruit from the knowledge, or from the tree of the knowledge of good and evil. Because if you eat it, ano sabi doon? Antindi, no? Shall na, surely pa. You shall surely die. So, nandun yung physical death. Yun yung sa account ng Genesis 2:16 and 3:19. And of course, spiritual death. Because when our first parents, Adam and Eve, disobeyed, sin entered, no, dun sa humanity. Although, syempre, alam natin, yung sin, kahit wala pa ang una ng commit talaga ng sin, yung pride ni Satan. Pero that's another topic po. But alam natin, death is a penalty of sin. So, it's not natural. Hindi ito sabihin natin na something na natural lang. Pero ito ay bunga ng kasalanan. And death is evil, sabi nga, not native to human creation, an enemy to be defeated. And therefore, since it is evil, we should not, ang term nga ni Pastor Noel, nung tinuro niya ito, is we should not be romanticizing it, no? We should not be, sabihin natin, take it lightly or take it heavily, no? Na both extremes. Dapat meron tayong balanced perspective of death. Pero, ang dapat natin makita na it is a penalty of sin, it is evil, and it is defeated. And only Christ has defeated death, no? Sa kanyang resurrection. So, sinabi natin dito na He's the only Savior from sin and therefore death. And by His resurrection, victory over death. So alam natin, 'di ba, naririnig natin, no, where death is your sting, no? Wala na yung sting yung death sa atin in the sense because Christ is resurrected and all of us who has put our faith in Christ will also be resurrected. So wala yung power ng death sa atin. But again, since nandito tayo sa mundong ito and a lot of sabihin natin secular thinking has invaded, no, etong topic ng death, nandito yung mga sin pumapasok. Yung una nga is the sin of bondage to fear, which is yung fear na nagiging anxiety, no? Kasi alam niyo po yung anxiety is a fear of the unknown, no? Yung sabihin natin, it makes you paralyzed. Yung sa original po na salin, yung word na anxiety, ang parang translation nun is number 1, para kayong sinasakal. Yun yung ginagawa ng anxiety. And number 2, it makes you turn to different directions. Kaya nga pag nakita niyo yung isang anxious na tao, no, although hindi naman literally yun, pero makita mo sila pacing around, hindi mapakali. Kasi ganoon ang effect ng fear. So, sa atin dito, sa bondage to fear, there is a right fear of dying. Diniscuss po yan natin nung nakaraan. What it's just trying to say is, we fear dying because we want to prolong our life. We want to preserve life. Yun naman po, and blessing yun, ang buhay mo ay humaba. So therefore, dapat lahat, hindi sabihin natin yung ayon sa kalooban ng Diyos ay ginagawa mo upang ma-preserve yung buhay mo. So, yung right fear na yon will guide you to take care of your life. Yun yung gusto nating sabihin. But, ang sin doon is yung bondage dun sa fear na yon. So, kung yung fear mo is nagkikreate na sa'yo ng sabihin natin ng anxiety, ng uncontrollable fear, ng paralyzing fear, ng gripping fear na hindi ka na makapag-function, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. At therefore, nagkaroon ka na ng bondage dun sa fear na yun, which is a sin. No po? So again, there is a right fear of dying, but
being on bondage to that, being controlled by that fear is what the sin is. And then another is sin of thoughts of suicide. So in-emphasize natin doon na yung Roman Catholic teaching of suicide as mortal sin is unbiblical because first and foremost, wala naman pong mortal and venial sin sa Bible. Although there are degrees, let's say, of punishment, kasi an eye for an eye, di ba po? Ang sinabi ng Panginoon. But all sin is sin. Ano po? So, hindi sinasabi na one sin is mortal or could damn your soul o pwede ka mapunta sa impyerno, and other sins are okay lang kahit commit mo kasi pagdating mo sa purgatory, lilinisin yan, no? Ipapurge ka doon para makapunta ka sa langit. Mali po yun, no? So, ang sinasabi natin, Christians are also vulnerable to thoughts of suicide and sadly, sometimes acts, no, of suicide. So, alam natin na meron mga Christians talaga na unfortunately nakapag-commit ng ganito for some reason, and that doesn't negate their salvation because all sin has been paid by Christ in the cross. Pero ang iniiwasan natin dito, ang sin dito na tinutukoy in the thoughts of suicide is yung pagiging hopeless. Kasi yung po yung mostly, I guess, 90 to 99% of the reason why people commit suicide is because of hopelessness. So, yun po yung gusto nating sabihin na there is a sinful thought of suicide if it emanates or stems out of being hopeless, because alam po natin when we are in Christ, when we are in the Lord, when we have a God, we have blessed hope. Yun po yung sinabi sa 1 Peter, no? Yung blessed hope that is being kept for us until na dumating tayo sa glory, no po? So, hindi tayo dapat nagko-commit ng ganitong acts, especially for example, yun nga, yung death wish, nabanggit yun ni Deacon Leo, na we wish, no? Parang gusto nating shortcut na gusto ko nang mapunta sa glory, no? Gusto ko nang mag-end yung suffering ko. So, therefore, I wish na mamatay na ako. That's sinful po because we know, for example, if we are undergoing suffering, God always has a purpose, no po? Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, it is under the sovereign and mighty hand of God, and of course, yung kanyang mga provisions, and in-override na lahat according to His glory. So again, hindi tayo dapat magkaroon ng ganong thinking to escape life, let's say, the sufferings of this life. And also, we also need to balance the view na yung tayo bilang, let's say, kunwari may isang missionary, no? So alam natin, ang life ng missionary, especially sa China, North Korea, mga communist countries, ay sabihin natin, delikado or hostile sila sa Christians. So, because of their, sabihin natin, service to the Lord, no? Although alam nilang delikado yon, they're choosing, no? To still do the work of the Lord for His glory and for, of course, yung Great Commission. So that in itself, in a way, parang suicide, sabi nga nila, suicide mission, pero that in itself is not sinful po. So, and lastly, no, yung view of fatalism o yung kapalaran. Ano nga ba yung sinabi ni Pastor Noel? And ito ay very common, very common saying, que sera. Oo. Whatever will be, no po? Yun yung secular o pangmundong
view, which is a sinful view of fatalism. Alam natin, predestination is biblical, but it is not equivalent to fatalism. Ibig sabihin, alam natin predestination, especially and specifically on salvation, it is really biblical. No po? The Lord, sabi doon, Ephesians, di ba, 2, from the foundation of the world, has chosen us. And alam natin, golden chain of salvation, Romans 8, no? He was, di ba? Predestined, he called. Di ba? So, alam natin na yung predestination to yun. But, that should not clash or that doesn't negate yung katotohanan na all of us have free will, hindi sa salvation po free will in the terms of the actions that we are doing. Example, sa pag-aasawa, alam natin ang kalooban ng Panginoon, dapat mananampalataya. Pero saan pumapasok yung free will natin doon? So kung may mananampalataya, tatlo, si Lorna, si Fe, sino pa yung isa? Aida. Si Aida, si Lorna, si Fe, parehas mga Kristiyano. So, nasa sayo ngayon, hindi nakasulat sa Bible, si Aida piliin mo. Di ba? Nakasulat sa Bible, dapat Kristiyano yan. Nasa sayo na kung si Aida pipiliin mo, si Lorna, o si Fe. So, sa fatalism, hindi tayo dapat maging careless sa ating buhay. Kasi, alam niyo po, madalas natin narinig to ba't pa magpapa-check up pa? Kung mamamatay, mamamatay. Hindi po yun. Balanse po ang pinag-aaralan natin dito na we should not be equating, let's say, predestination with our, parang sabi natin, irresponsibility o pagiging irresponsible natin. We have to be responsible sa ating buhay. We have to choose to guard our life according to what the Bible tells us to do. We need to be careful. We need to parang avail yung mga means na ginagamit ng Panginoon, katulad ng medicine, tulad ng mga iba't iba pang kaparaanan to preserve our life. So hindi dapat ganoon, Hindi dapat sabihin natin tila napaka-hopeless natin na hindi na natin kailangang umaksyon o wala tayong kailangang gawin para i-preserve yung buhay because yun naman talaga yung kahinatnan natin. Hindi po yun. And also, yung iba pang extreme ng fatalism is dahil alam naman na Diyos ang lahat, itinakda ng lahat, gagawin ko na yung gusto kong gawin. Dahil tinakda na naman ng Diyos yan i-override din niya yan. So, sinabi yun sa Romans 9:19, Let us do evil, sabi doon ng mga tao kay Apostle Paul, let us do evil so that good will come. Pero ang sinabi ni Apostle Paul doon, their condemnation is just. So, ibig sabihin, hindi porket alam ng Panginoon ang lahat ng mangyayari at maaaring mangyari, for God has not known anything, meaning hindi siya nakabase sa si Brother Adrian, ganito gagawin niya, so ganito gagawin ko. Hindi ganoon ka magnificent, ganoon ka omnipotent, omniscient si God na alam niya lahat ng mangyayari at nangyari at mangyayari pa. But then again, it doesn't excuse us from our human responsibility. So, yun po yung mga napag-aralan natin so far sa lessons na ito about death. So, 3 sin, bondage to fear, thoughts of suicide, and view of fatalism. Now, yung pang-apat po is yung practice of occult. Ano po ba yung occult? Sino po bang makakapagbigay ng meaning ng occult sa ayon kay Google? Supernatural, mystical, or magical beliefs, practices, or phenomena. Okay.
So yun po yung words, no? Supernatural, mystical, magical, beliefs. So, yung tatlong words po yun, no? Supernatural, mystical, magical, lahat kontra sa salita ng Diyos kasi hindi sinabing biblical. Supernatural lang, mystical, and magical. And ito po yung verse natin na ating basis for today's topic. Sa Isaiah 8:19-20, sabi dito, when they say to you, consult the mediums and the spiritists who whisper and mutter. Should a people not consult their God? Should they consult the dead in behalf of the living? To the law and to the testimony. If they do not speak in accordance with this word, it is because they have no dawn. So, ang sinabi doon sa huli, no dawn o walang umaga o walang liwanag. So, sinasabi dito ni Isaiah, no, na binasa natin na bakit sila magko-consult sa mga namatay, no? Hindi ba dapat ang konsultahin nila ay ang Diyos mismo? At paano mo kukonsultahin ng Diyos? Ang sinabi dito, to the law and to the testimony, which is what we have, no po, yung Bible. Dito tayo dapat nagko-consult, hindi sa patay. Hindi tayo dapat pumupunta sa mga espiritista, sa mga mangkukulam, no po, upang magkonsulta doon. So, ito yung scene na gusto nating i-correct para maging daan, maiwasan natin at maghatid sa atin ng kabanalan. So, next slide tayo. Yan. Clarification. It is right to honor the dead, their memory with posthumous recognition. Ano pong tawag sa activity na to? Eulogy. Ginagawa po natin yan pag may namatay, no po, we say, sabihin natin good things about the person who died, kung paano siya, sabihin natin how he lived his life, no? And paano siya naging inspiration sa ilan. And alam natin, yung eulogy is from the word euloha, dun sa Greek, which is for praise. So we are praising in a way, pero hindi praising na para kay God. In a way nga, we're putting up or we're saying good words to honor the deceased. No po? And alam natin, sa Bible, makakita rin po tayo ng ganun. Makita rin tayo ng examples na the dead are, let's say, not forgotten because may lesson sila na itinuturo and sila ay nagsisilbing, sabihin natin, hindi lang ba sa inspiration but a pattern, no po? Of course, sa Hebrews 12:1, ayan yung ano natin, ito, 2 pala ito. Pero sabi doon sa 12:1, therefore, since we have a cloud of witnesses, so yung cloud of witnesses na yun yung lahat ng mga martyrs, mga believers na namatay. And actually, prior to Hebrews chapter 12, yung verse 11, dun binanggit yung heroes of faith, no? Si Abraham, si Rahab pa nga nandun, si Noah, sino pa? No? So in short, dun sa yung mga yun na namatay, nagsilbing, sabihin natin, nagsilbing cheering sila sa mga mananampalataya ngayon. Na muna ako ulit. So, the example and virtues of past lives can be inspiration to the living. Yun nga po yung sinasabi natin kanina. But ang important po na dapat nating makita is there is an afterlife, no? Intermediate state na tinatawag, which has no contact with this realm of life. Yan po yung pinaka basis ng ano natin ngayon, ng basis ng study natin ngayon, na pag namatay ka na o pag may namatay na, wala na silang connection o kaugnayan sa living realm. Sila ay nasa intermediate state na. Ano po ba yung intermediate state? Sino po ang gustong mag-share ng kanilang understanding sa intermediate state?
So from the word itself, intermediate. So kung intermediate siya, hindi siya final. So siya ay pansamantala, pero hindi po to purgatory, ano? Ang intermediate state lang po, ibig sabihin lang po noon, yung state ng ating kaluluwa, while it is already in glory, kung nasa Panginoong Jesucristo, at kasama ng Panginoon kung may pananampalataya kay Kristo, pero hindi pa yun yung kakumpletuhan dahil hindi pa dumarating yung resurrection of the dead, hindi pa dumarating muli ang ating Panginoong Jesucristo. So lahat po tayo pag namatay nang wala pang Panginoon at tayo ay yun nga po namatay, pupunta po tayo sa intermediate state. It might be in Hades kung saan paparusahan na o tinotorment na, or sa piling ng Panginoon. Kaya nga po, mali po, no? Yung doctrine ng soul sleep. Alam niyo, narinig po niyo po ba yun? Yung soul sleep? Sino pong nakarinig ng doctrine ng soul sleep? So yung doctrine ng soul sleep, sinasabi daw, kasi alam po natin sa Biblia, ang death ay inahintulad sa sleep o pagtulog. So sinasabi na pag namatay daw tayo, yung kaluluwa daw natin matutulog at walang kaalam-alam kung anong nangyayari at magigisingin na lang sa final judgment, which is mali po. Dahil ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nagsabi nung kausap niya yung katabi niyang magnanakaw, anong sabi niya doon? I say to you, today, you will be with me in paradise. I say to you na ngayong araw na rin ito, makakasama mo ako sa paraiso. So, hindi matutulog yung kaluluwa niya kasi makakasama niya agad ang Panginoong Jesucristo sa paraiso. So, meron pong afterlife. And sabi nga natin, the righteous are in the presence of Christ. Philippians 1:23. Pakibasa po. Sino pong pwede magbasa ng Philippians 1:23? Sapagkat ako'y naiintin sa pagitan ng dalawa, ang ating nais ay ibalis, makasama si Kristo sa pagkakititik na mabuti. Philippians 1:23. Yun. So, si Apostle Paul, no? Ang nais daw niya makasama si Kristo. Yun yung naisin niya kasi wala naman talagang ibang pinaka mainam kundi makasama ang Panginoon. Pero ibig sabihin ba na gusto niya mag-suicide? Hindi po. Kasi pag tinuloy-tuloy niya yung pagbasahin niya noon, gusto pa rin niyang mabuhay para maging fruitful service sa mga saints doon sa Philippi. No po? So, 2 Corinthians 5:8 po. We are of good courage, I say, prefer rather an absence from the body than to be at home to the world. So yun po, pag tayo ay namatay, kung tayo ay nasa Panginoong Jesucristo, nasa Panginoon na po tayo, nasa presence po agad tayo ng Panginoon. Yun yung state agad natin. But again, it's not a final state because ang final state po, darating ang Panginoon, i-resurrect ang ating katawan, isasama sa ating spiritu upang yun ay maging glorified body kung tayo ay ligtas. At of course, itatapon kasama ng kamatayan sa naglalagablab na apoy kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. And alam natin yun na the wicked are reserved for the day of judgment, already tormented. Ano po sinabi sa Luke 16:19? Ano pong kwento yung Luke 16:19? Very familiar po ang iba dyan. So, yung mayaman at si Lazaro, na alam po natin yung mayaman, siya ay namuhay ng merong greediness, no po, at ng karangyaan na hindi niya ibinigay sa Panginoong Jesucristo ang kanyang, sabihin natin, hindi siya namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon,
at siya ay namatay at siya ay dinala sa Hades at dun siya ay pinaparusahan. So, ang point po natin, pag namatay tayo, immediately, either tayo po ay nasa paradise kasama ang ating Panginoon o nasa Hades na pinaparusahan na. Pero hindi pa po yun yung final. Kasi yung buong Hades na yun, itatapon pa sa dagat-dagatang apoy, sa asupre. No po? So, matindi ang kahinatnan. There is no contact between the realm of the dead and of the living. Yan po yung dapat natin tandaan dahil alam niyo po, no offense po, pero tayo, lumaki tayo, most of us, lalo yung mga namatayan, meron pa tayo mga 40 days. Alam niyo po ba yung 40 days? Ano po yung 40 days? Ano po yung ano ng 40 days? Yung sabi natin yung ibig sabihin o yung concept. Sa amin kasi celebrate ka ng pamilya. Matay, pag 4 days siya, sa lahat matay. Alalawain. Pero yun yung real artist. So yung ang alam ko sa 40 days yun daw ay hindi pa umakyat yung kaluluwa, tama ba yun? May chance pa ba, no? O saka basta hindi pa siya umaakyat, no? So mali po yun dahil pag sinabi natin kanina, intermediate state ka kaagad pag namatay ka. No? Pakibasa po yung Ecclesiastes 9:5. Sino po ang gusto magbasa? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay anong bagay. At wala na silang gantimpala sapagat ang alala nila ay nakalimutan na. Sige. Opo. Thank you po, Tay. So, ang gusto lang sabihin doon, yung mga namatay daw, wala na silang alaala, wala na silang gantimpala, wala na silang kinalaman sa mga aktibidades sa ilalim ng araw o under the sun. Which is yung po ay ginagamit sa Ecclesiastes to mean living or yung living realm. So, wala pong contact between the dead and the living. Again, yun po yung kailangan nating sabihin natin, i-push dito sa topic na ito dahil yun po yung ina-addressan natin. So, beware, occultism o yung mysticism. Kanina sinabi mystical, magical, supernatural. Is claiming supernatural powers often through contact with the dead. Kasi ang purpose po nila ng occultism is gusto nila na sabihin natin, pinapalabas nila, no po, binibiktima nila yung mga unsuspecting, sorry for the term po, sabi, gullible, yung mga madaling malinlang, sinasabi nila na kontakin natin yung patay para makakuha tayo ng impormasyon. 'Di ba? Tuturuan niyan tayo. No? Meron po mga ganun, pinagkakakitaan nila yon. Tanungin natin si ganito kasi alam niya, nandun na siya sa kabila eh. Mabibigyan niya tayo ng impormasyon. So, yun ang delikado dito sa occultism, no? It is believed that the dead have status that grant them supernatural powers. Mali nga po yun. Occultists claim to have tap access to the dead for communication and information. So I hope kung tayo po ay sabihin natin at some point in our lives dumating sa ganyang desperate na sitwasyon, no, na nagpahula tayo, sabihin ng manghuhula, konsultahin natin, may pumasok, ito na yung spirito ni magaling to. Sige, itanong mo na kung ano mong gusto. Yun po ay sinful and
Maaari po, which is dadaanan natin mamaya, maaari na totoo talaga na may mag-respond. Pero that is demonic po. That is devil. No po? Dahil alam natin na ang demonyo, yung kanyang mga kampon, meron din silang supernatural powers. Yun yung dadaanan natin mamaya na they have deception, yung pinaka-power nila. No po? So, any claim of contact by senses with the dead is sinful practice of occultism. Bakit? Again? Bakit po? Para-explain po yung point. Any claim of contact by senses with the dead is sinful practice of occultism. Bakit sinful? Kasi nga po, bakit? Bakit po naging sinful? Yung any contact by senses, touch, sight, taste, hearing, no? Is sinful because yes po, Tita Levy. Tama po. At pagpapakita ng paglabag sa salita ng Diyos dahil sinabi niya ng salita ng Diyos na walang kinalaman ang mga patay sa mundo ng mga buhay. So, yun yung point na gusto nating i-drive dito. At ito yung mga practice. Number 1, nasabi natin kanina, making contact with the dead. Yan ay superstitious belief. No po? Na kinokontak natin yung mga namatay. Ano pong famous, popular na ginagawa? Nung mga bata pa tayo. Yun, Spirit of the Glass. Sino po nakapaglaro nun? Alam niyo po, no? Akala natin, nung time natin, it's just a simple, fun, no, humorous activity. Humorous na medyo konting takutan. Pero, makikita natin, it's sinful, it's demonic, no po? Dahil maaaring may pumunta talaga sa class na yon. But that's not the dead person. That's the evil spirit. So, sinasabi dito na isang sin yun, making contact with the dead, no? Death separates from the living. No contact except by divine overruling. In the case of Samuel. Sino pong alam ng storya na ito? Yung case ni sa case ni Saul, sa libro ni Samuel. Ano po ang nangyari? Sino po ang nakakaalam ng storya? Nagkusol si Saul sa isa sorcerer. Para kausapin yung spirit Sam for a guidance. So nag-consult siya sa medium, no? Sa espiritista. As 1 Samuel 28:15 saka sa 1 Chronicles, no? At alam natin in the Old Testament pa lang it is explicitly forbidden o pinagbabawal. Sabi doon sa Deuteronomy, abomination, kasuklam-suklam po ang mag-consult sa espiritista. Pero dito, sa case sa Samuel, in-override ng Panginoon, hindi dahil sinasabi ng Panginoon na okay lang mag-consult, pero actually para i-correct si Saul. At yun ang ginamit ng Diyos na paraan upang hatulan siya kung paano siya mamamatay. Alam niyo po, yun yung tagpo na ito, mismo yung espiritista na pasigaw eh. Dahil hindi niya inaakala na ang Diyos mismo ang tutugon. But then again, hindi po sinasabi, hindi binavalidate, hindi kino-confirm na okay mag-consult sa espiritista. At ano pa po sabi? Failure to accept this will delay or deprive real closure. Totoo po yun. Kasi kung tayo ay may maling paniniwala tungkol sa mga namatay,
Na alam natin, 40 days, nandyan pa siya. Wala pang 40 days. Naririnig niya pa ako. O kaya yung iba naman, di ba po nakakalungkot? Pa, gabayan niyo ako. Di ba? Namatay na, pa, gabayan niyo ako. Alam ko nandyan na kayo sa taas, ginagabayan niyo ako. Tinutulungan niyo ako. In a way, they are being deceived and simultaneously, they cannot move on. No po? Again, hindi naman natin sinasabi na kalimutan na natin yung ating loved ones nung sila ay namatay kasi we should learn from them. But, hanggang doon lang po tayo. We know, hindi na tayo naririnig. No? We know na hindi na nila alam na nangyayari. Kaya nga po, it's of utmost importance na yung mga mahal natin sa buhay, makakilala sila sa Panginoon para pag sila ay namatay, meron po tayong comfort na sila ay nasa Panginoon na. No po? Yun po yung dapat na din nating makita para tayo ay makapag-move on at hindi natin hanapin yung ating comfort sa the fact na sila ay naipagdasal, no po, na sila ay really resting in peace, sila ay pinagdasal ng pare. Nakakalungkot po, no? Dahil isipin niyo po, people are spending money, no? Minsan huge amount para ipag-pray. And then yung nag-pray na yon, bibigyan ng comfort yung pamilya na siya ay naligtas na. But that's deception po. That's unbiblical. Ano po? That is a direct affront sa sinasabi ng salita ng Diyos na it is appointed for a man to die and then after that, judgment. Ibig sabihin, when the person dies, wala nang second chance. Wala nang opportunity to be saved. Hindi na siya makakarinig ng gospel. Ang kasunod niya kaagad, judgment. So, dapat po talaga natin itong kasalanan na ito. So, ano pa po ang sinabi? Means of communicating with the dead, explicitly forbidden yung sinabi natin. And kaya po ito rampant, itong sabihin natin itong maling paniniwala na ito, it's perpetuated in the mainstream media, no po? Yan. Zombies, no? Lahat tayo siguro at some point nag-enjoy manood niyan, no? Although sabihin natin minsan hindi talaga healthy sa isang Kristiyano na manood ng mga ganito. Although may iba talaga na alam naman nila it's purely superstition. Pero majority of those o ng mga nanonood ng mga ganito, ang alam niyo po sa totoo lang, yung mga ganitong mga palabas, even yung mga superheroes, may mga supernatural ability, alam niyo po ba, kung i-analyze yung mabuti, ang purpose talaga dyan is para tanggalin sa ating kaisipan na meron totoong Diyos eh. Kasi pinapakita noon, number 1, kunwari, yan, mga Marvel superheroes. Doon ang pinapakita yung mga character doon, sila mismo ang mga Diyos. No? So sa simpleng isip ng mga nanonood, parang silang nabe-brainwash na may iba't ibang Diyos pala. Yan. Si Thor, God of Thunder, no? Yan. At ano pa, yung mga zombies pinapakita na pag namatay pala, nandun pa rin pala yung mga patay, buhay pa din. No? Unting-unting ang ating mga isip ay binabago, no? At inililihis sa katotohanan ng salita ng Diyos na patay na yan eh, wala na yan. No po? Kaya yung mga bata, lagi silang, pag nanonood sila ng ganyan, iniisip nila, natatakot sila. Naku, yung namatay, baka maging zombie siya. No? Tatanong yung mga anak natin, magiging zombie ba si ganyan? So, nakita natin epekto agad sa mga isip ng ating mga anak o ang ating mga kabataan ko. So, dapat maging mapanuri rin po talaga tayo sa ating mga pinapanood na if it's not really glorifying to God. Kasi sabi, do all for the glory of God. Kung hindi glorifying, bantayan po natin.
So frequently, sinabi dito, it's a form of trickery, but sometimes real demonic activity. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina. Ano pong sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9? Sino pong gustong bumasa? Ako na lang po ang babasa. Meron akong reference dito eh. That is the one whose coming is in accord with the activity of Satan with all power and false signs and wonders. So, ang ibig sabihin po nun, si Satanas, yung sinabi ko po kanina, may kapangyarihan talaga siya. Kaya niya sigurong bumuhay ng patay, kaya niyang sabihin natin na magpagaling ng may sakit. Ang point po, maaari siyang mang-deceive. At at this point, kung ikaw ay kumukonsulta sa isang espiritista, maaaring si Satanas kumilos, talagang pumasok siya doon sa spirit of the glass o kung ano man, at kausapin ka. Sabihin talaga, no po? Di ba alam po natin may, ano yan eh, sa Acts ba ito? Yung babaeng may spirit of divination. Alam niyo po ba yun? Di ba? Na may babae, meron siyang spirit of divination, pinagkakakitaan siya ng master niya. Ngayon, sino ba yun? Si Peter ba? Si Paul. Nirebuke nila, pinaalis na yung masamang spirit sa babae, kaya nagalit yung amo niya at sila ay sinaktan. So, it can be a real demonic activity. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kung meron man po tayong makakilala na sumasangguni sa mga ganon, na gusto makipag-usap sa mga patay, mag-ingat po tayo dahil baka demonyo na po ang kausap natin. No po? Pero, ayun nga, kadalasan, ito ay panlilinanglaman. Nakakalungkot po, ang daming mga taong, sorry for the term again, sa salitang kalye, nauuto, no? Nauuto ng mga manghuhula, no? Ang daming ganyan eh. Nanguhula, sino ba mapapang-asawa ko? Kailan ba siya darating? Yan. Kailan kaya ako magkakaroon ng break sa negosyo? Ano ba ang dapat kong piliin? Ganito ang sitwasyon. Ang lahat po ng sagot ng tanong natin nasa salita po ng Diyos. Kaya nga po sinabi doon sa kaninang verse natin, yung primary verse natin na saan dapat mag-consult? Diba? Ang sabi doon, hindi ba dapat mag-consult sila sa Diyos, to the law and to the testimony? At kung ayaw nila noon, anong sabi sa kanila? They have no light. Wala silang pagkaunawa, wala silang kaliwanagan. Sila ay nasa kadiliman. So, point, the dead will not return to the living, but the living will join the dead. Yan po yung isa dapat pumasok sa ating pangunawa. Na ang mga patay ay hindi babalik dito sa mga mundo ng buhay. Ngunit tayo ay naghahanda na sila ay puntahan. Yun po ang totoo. Kasi mamamatay po talaga tayo unless dumating na ang Panginoon. Personally, pinapanalangin ko na sana abutan ako ng pagdating ng Panginoon. Di ba po? Pero, yung kabilang banda naman nun, minsan pag napag-usapan namin mag-asawa tungkol sa kamatayan, kasi, yan, St. Peter, mga ganyan, mga plans. Una, sana ipagkaloob ng Diyos, full of days, no? Na ang buhay ay magamit sa kanyang kaharian, full of days. And pangalawa, yung death na honorable para sa Diyos, no? Yung death na di mo naman masabing, syempre gusto natin peaceful, gano'n, yung namatay na lang sa katandaan. Pero yung sinasabi natin yung full of life, yun yung pinapanalangin natin. Pero ang point is, the living will join the dead. Ecclesiastes 3:2. Ano pong sabi sa Ecclesiastes 3:2? Sino pong gustong magbasa? Baka mapapagod na si tatay pagka siya na lang lagi nagbasa. Panahon ng pagsilang, panahon ng pagkapatay. Ayun. Panahon ng pagkatin, panahon ng pagkukulong. Ecclesiastes 3:2.
Oh, tama. Tama si tatay. Kabisado ni tatay yung 3-2, no? May panahon ng pagsilang at pagkamatay. So tayo po lahat ay, again, statistically, 1 out of 1, 100%, wala pang Panginoon ay mamamatay. So ano po yung next na sin? So una, making contact with the dead. Yan ay sinful practice. Claiming mediums for the dead. Pretending to be possessed with spirits of the dead. Spirit questors. Meron po ba kayong kilalang ganito? Nabalitaan niyo po ba ito? Yung spirit questor. Yung kanyang, nagbibigay siya ng kanyang service na siya ay sinasaniban siya, no po? Para magsalita ng mga, kunwari, katotohanan daw mula sa patay. Sino pong kilala niyong ganyan? Sa TV. Ano po? And lalong, nakita niyo po yun, lalong ang deception ay lumalaganap kasi, edi merong ganyan. If i-feature sa TV, no po? Kasi naalala ko yung pinsan ko ay isang creative sa GMA before, naghahanap siya ng mga storya. So yan, kunwari may nakitang ganyang storya na, di ba, usually lumuha daw yung berhen, iba't ibang storya. Pero kunwari, in this case, medium o yung sinasaniban. So ang gagawin, if i-feature, and syempre, papanoorin ng marami, lalong kumakalat yung deception. Pero that's a sinful practice. The testimony of Scripture is sufficient and weightier than of the dead. No po? Kasi ano po ba ang purpose ng mga tao ba sila kumukonsulta sa espiritista? Yung kaninang sinasabi natin o sa medium para mag-gain ng information kasi iniisip nila na yung patay na kinokontak nila merong kakaibang impormasyon na makakatulong sa kanila. Di ba po? Pero ang point, ang totoo po, ang salita ng Diyos ay sufficient. Kaya nga po, pag pinagpatuloy natin yung kwento sa Luke 16:31 sa mayaman, ano sinabi ng mayaman nung naghihirap na siya? Buhayin daw siya ulit. Ay di, sino mabubuhayin? Si Lazaro? Sa mga kapatid. Para ma-warningan. Pero ano sinabi ni Abraham? Oh. If they don't believe yung scripture, kahit daw merong patay na muling nabuhay para magsalita sa kanila, hindi pa rin sila maniniwala. Kasi sufficient po ang scripture eh. So lahat ng gusto mong malaman sa mundong ito at sa mundong haharapin pa, nasa salita po ng Diyos. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay living and active eh. Sharper than double-edged sword. Kasi pag binabasa mo to, akala mo, binabasa mo siya, pero ang totoo, ikaw ang binabasa niya. Binabasa ka ng salita ng Diyos. Ine-expose yung iyong pagkamakasalanan, yung iyong katayuan sa harapan ng Panginoon. At nabanggit nga natin, maraming sinabi ang salita ng Diyos na nagpapakita na bago pa matuklasan ng sensya, ay sinabi na sa Biblia, katulad ng sandamakmak na bituin, na ang mundo ay bilog, na ang mundo ay lumulutang. Lahat sinabi yun sa Job eh. Di ba po? Lahat sinabi yun sa Job. He hangs the earth on nothing, sinabi sa Job. Eh yung Job sinulat bago pa matuklasan ng mga scientists na ang mundo ay lumulutang. No po? So, dapat magkaroon po tayo ng sabihin natin ng tiwala no sa scripture upang hindi tayo mauwi sa ganitong sinful practice na kumukonsulta tayo sa mga patay. Beware, claims that spirits of the dead are freely roaming are deceiving. O yan po yung sinabi natin kanina, hindi po sila nakapag-roam dahil sila ay nasa intermediate state na. The word of God is sufficient for guidance.
Mediums are forbidden. Yan po yung sinabi sa Deuteronomy 18:10. Pakibasa po. Deuteronomy 18:10. Diyan po natin makikita na ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Deuteronomy 18:10 po. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, one who uses divination and who practices witchcraft, or one who interprets omens for a sorcerer, or one who casts spell for a medium or spiritist, or one who calls up the dead. For whoever does these things is detestable to the Lord. Because of these detestable things, the Lord your God will drive them out before you. Thank you po, Brother Mark. So, detestable, kasuklam-suklam. Sa ibang salin po, abomination ang pagkonsulta sa mga espiritista, sa mga manghuhula, mangkukulam, no? Yung meron po, di ba, mga nagalit at pinakulam ng gayuma, no? Meron po bang gano'n? Ng gayuma? Gayuma? Di ba kanta lang yon yung gayuma? Pero kidding aside po, talagang ginagawa yan sa mundong ito, and ang sabi, detestable in the sight of God. And because of that, no? Kaya nga, sinabi doon kaya nga, dinadrive out yung mga tao doon sa promised land dahil yun ang ginagawa nila So, in a way, ina-accomplish ng Panginoon. Ang galing ng Diyos ina-accomplish niya yung sa mga tao niya yung promised land, pero at the same time, ina-apply niya yung judgments sa mga tao naroroon. So, ang galing ng purpose niya. So again, wala po tayong reason to contact the dead because sufficient po ang Word of God and simply because it is detestable in the sight of God. Now, sa ating po pagtatapos, ito yung mga kaisipan sa occultism na dapat nating tingnan. Life prepares to join the dead, not to contact the dead. Sabi po sa Ecclesiastes, no? It is better to go in the house of mourning than in the house of feasting. Bakit po? Yun. Kasi, pag pumunta tayo sa lamay, papasok sa ating kaisipan, una, totoong kamatayan. Pangalawa, someday, di natin alam kung kailan, tayo naman yung naroroon sa kabaong na yon. So, it gives us that sense of reality, or hindi, not sense, but the reality na we should be preparing ourselves, no po, to join the dead. Yun po yung kailangan natin na kailangan ngayon pa lang alam na natin dahil may intermediate state, may afterlife. Pag namatay ka, may pupuntahan ka agad. Dapat alam mo na yung pupuntahan mo. So yun yung tanong sa atin una, alam ba natin kung anong pupuntahan natin pag namatay tayo? Kasi given na yun na mamamatay tayo kung di pa dumating ang Panginoon. Any supposed contact with the dead blurs the biblical teaching on the afterlife. Ibig sabihin, kung tayo ay naniniwala na totoo yung we can contact the dead, ay binubura nito yung katotohanan ng salita ng Diyos na kanina pa natin sinasabi na tayo ay may pupuntahan agad pag tayo ay namatay. Kasi pag naniwala ka nga dyan, iniisip mo ang kaluluwa ay paikot-ikot, ang kaluluwa ay pwedeng makipag-usap, nadi-distort po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Making of the dead something they are not lessens the evil horror of death. So, pag yung patay daw ay tinuturing mo na makapangyarihan, matalino, no, making of the dead something they are not. Because they are not wise, they are not even, sabihin natin, they don't have access sa mundong ito. Ang result nun, dinidistort mo yung katotohanan na ang death ay evil at yung horror nito. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ngayon ng kumpiyansa, di ba?
Nagkakaroon kayo ng kumpiyansa na hindi mo seseryosohin yung kamatayan, hindi mo titiyakin sa sarili mo na pag namatay ka, ikaw ba ay nakikikristo o wala. Kasi iniisip mo, yung mga patay, nandito lang naman sila pag-gala-gala, no? Naghihintay na kontakin, no? Hindi po. So let us make our memory of our dead God-honoring, not demonic activating. So, kung tayo po ay may namayapa na, no? Ako, naalala ko po palagi yung tatay ko kasi pagka meron kami mga sabihin natin kinakaharap na sitwasyon, lagi namin iniisip, kung buhay kaya si daddy, ano kaya yung sasabihin niya? Ano kaya yung sabihin natin na gagawin niya? O ano kaya yung thought process niya? No po? But, alam namin na wala na siya, hindi niya kami naririnig. Siya ay nasa piling na ng Panginoon. So, ino-honor lang namin yung life niya in the sense na from the past, from the history, kung ano yung mga ginawa niya. But, we will never dare na pumunta kami sa espiritista. Tara, kuya, tanungin natin si daddy. Punta natin si madam ganyan. Papakontak natin si daddy. Hindi po. No? Dahil that's unbiblical, that's abomination, and that's demonic. No po? Kaya let us make our memory of our dead God-honoring. Kaya importante po talaga How can we be God-honoring yung memory natin pag tayo ay namatay? Yun po yung dapat nating tinatahak na ngayon. No po? Na hopefully, pag tayo ay namatay at nagbigay ng eulogy ang ating mga mahal sa buhay, hindi lamang ito sabihin natin magiging honorable para doon sa namatay, but it will also give glory, praises, and honor to the Lord. No po? Na parang kunwari, nagbigay ng eulogy ang isang tao na salamat sa Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa kilos ng Panginoon, siya ay namuhay ng ganito. Nakita ko sa kanya ang kilos ng Panginoon, siya ay namuhay ng tapat sa Panginoon. So lahat ng eulogy, kahit binibigyan ng sabihin natin ng recognition yung tao, laging umuwi pa rin sa Diyos. So yun po sana yung maging goal ng ating buhay, na pag tayo namatay, ano kaya ang sasabihin sa atin ng mga mahal natin sa buhay? Ito kaya ay mag-uuwi ng kadakilaan sa Diyos? O ito kaya ay mag-uuwi ng sabihin natin ng kahiyan? So, lesson din po na life prepares to join the dead. Yung po yung lagi natin tandaan. We should be preparing now. No po? We should, at kung wala pa tayo sa Panginoong Hesukristo, ito yung dapat nakatakutan natin dahil may paghahatol. At the only way we can, hindi naman escape lang, but the only way we can be pronounced not guilty in the judgment throne of God is only through Christ, our advocate. Na siya yung attorney natin. At pag siya yung tagapagtanggol natin, sabi nga, never pa siyang natalo sa kanyang kaso. So, sigurado mananalo tayo. Victory over death and unto life with our Lord God. So, ready na po yung ating pagkain. Meron po bang gusto magtanong bago tayo Sige po. Share ko lang, thought lang kasi yung practice of occult sa panahon natin, kasi napapansin ko sa mga thought process ng paano gumagawa ng theme, yung mga Hollywood makers, yung mga movies, or even series, or that ng yung sa media, they're trying to digitize everything. Yung practice of occult, pinasok niya na rin yung digitalization. Digitize niya. Kasi sa mga questions, they're trying to enter the realm of the dead. Diba? Yung isa sa mga siguro yung familiar tayo, yung kay Iron Man, diba? Yung in-immortalize siya.
Mm. pamamagitan ng kanyang memory na may holographic pa. Pero may mas malupit pa doon eh, yung series na The 100. Yung isa sa mga team nila doon, yung bandang huli, kinukuha nila yung kunyari, o for example, namatay ako. Pero yung memory ko, lahat ng meron akong ginawa, nakastorya sa isang chip. Chip na yun. Pipili sila ng katawan, ipapalit sa namatay yung katawan, isisiksik nila sa neural link ng kanya ano. In essence, mamamatay yung thought ng taong yun. Tapos yung memory ko, ipapalit nila dun sa taong yun. In that body, I live my memory, and then that's the immortality. Meron silang ganong klase ng mga yearning. So, isa sa mga siguro warning lang na ano, maging mapagpaluloy tayo sa mga ganong mga, hindi kang, although, ideally parang wow, nakaka-excite, parang may ganun palang possibility. Pero when you are Christian and yung word of God ang inyong final authority about everything, siguro huwag tayo maging gullible sa maging mapanuloy tayo. Kasi parang yun yung nagiging ano eh, they're aiming towards the immortality and they're trying to do it digitally. So, hindi yun malayong mangyari yung kind of technology that is available right now. Kasi dinidistort talaga ang truth. Iniisip na ang tao ay walang soul. But then again, the Bible clearly teaches us na meron tayong soul at yung soul na yun ay may pupuntahan pag tayo ay namatay. Sige po, Tita Levy. I-mention mo lang yung mga pinoonan ng Lord na aking mahal sa buhay. God, O Lord. Naalala mo ang pag-retire si Danny 2016 ay pinaalala niya sa akin palagi. Paalalahan ako mga anak ko, magsisimba kami. Opo. Pag siya ang nagpapaalala, sabihan mo anak namin, magsisimba kami. So, ang gandang memory no nung mga namatay na. In fact, parang in a way they're still speaking to us, sabi nga din sa Hebrews. Pero yun po, pero kung hindi nakapag-prepare, nakakalungkot po. So sige po, tayo po ay mag-pray, magpasalamat po tayo sa Diyos sa ating mga natutunan. Aming Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa inyong mga tohanan, Panginoon, na una, na ang kamatayan, Panginoon, ay totoo. Ito ay darating sa amin kung hindi pa po kayo darating. At dapat po namin itong paghandaan na kami ay may kaluluwa at ang kaluluwa namin, pag kami ay namatay, ito ay hihiwalay sa aming katawan at pupunta either sa inyong piling o sa kaparusahan. Kaya dapat po ay kami ay maghanda. Kami po ay makatagpo ng kaligtasan sa inyo, sa inyong ebanghelyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na bantayan ng aming sarili, makita namin na hindi po kami dapat kumonsulta sa kahit anumang deception ng mundong ito, sa anumang alok ng mundong ito na makasalanan at demonic, kundi kami ay lumapit sa inyo, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Alam po namin, Lord, tulad nga po na napag-aralan namin sa aming prayer meeting, na dahil sa aming Panginoong Jesucristo ay nagkaroon po kami ng direct access sa inyo at kami ay makakalapit boldly to your throne of grace and mercy para po humingi ng karunungan at hindi sa mga patay, Panginoon, na maaaring kami ay malinlang, kundi sa inyo lamang na kayo ay punong-puno ng wisdom at katotohanan. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan at dalangin din po namin na kayo ang kumilos sa lahat ng manakikinig. Kung meron man pong wala pang tunay na pagkakilala at relasyon sa inyo, makita nila, Panginoon, na ang kamatayan ay nakaamba at kung wala ang inyong ebanghelyo, ang inyong pagliligtas ay sa kapahamakan ang kauuwian. Kaya mahabag po kayo at kayo ang magligtas sa kanila, Ama. I-bless nyo rin po, Panginoon, ang aming mga pagkain. Salamat po sa inyong provision. Salamat po sa inyong blessing. Nawa ito po ay maging enjoyment namin physically at glory po para sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay